Alas 5 Gs na, One Western Visayas na. Alas 5 Gs na, One Western Visayas na. Mga balitang atong tutukan subong nga Biyernes, panibago nga saka sa presyo sa produktong petrolyo, ginakabalakan nga dako ang epekto sa ekonomiya. Halos 5 ka pesos nga saka sa presyo sa diesel kag kapin 3 pesos sa gasolina ipatuman sa masunod nga semana. Tensyon sa Middle East mayor nga rason sa big time oil price hike. Suspect nga ginatudlo nag-rape kang nagpatay sa 18 anyos nga dalaga sa tubong nga Iloilo nagsungka. Suspect ginako ang pagpatay tungod sa kahulugbon. 5 ka ido patay sa masunog ang isa ka balay sa Bacolod City. Palyado nga linya sang kuryente ginatumod rason sang sunog. Pila ka mga dalanon sa Bacolod City ginbaha kadungan sang pagtupa sa mamunog nga ulan. Barado nga kanal kag basura ginatudlo sa sang baha. Kag sikreto sang isa ka lola sa distrito sang Haro kung paano naangkon ang malawig nga kabuhi aton hibaluon. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mayong hapon Western Visayas kag Negros Occidental bangod sa kinagamo sa tunga sang Middle East big time oil price hike lauman sa madason nga semana. Si Julius Bilacaol nakatutok. Dako nga saga sa presyo sang gatong ang lauman sang publiko sa madason nga semana. Base sa projection sa Department of Energy, posible maglabot sa halos 5 ka pesos kada litro ang manginsaka sa presyo sang diesel, 3 pesos naman sa gasolina. Mabugat man sa bulsa, pilit na lang nga ginainsyende sa motorista nga si Christopher ang sitwasyon. Apektado man kita kasi baloka dalaman na tanajag na global problem hindi na ito malikawan na. Ginatudlo nga kabangdanan sang tuman kadako nga saga sa presyo ang mga konflikto sa tunga sang Iran kag Israel. Suno sa isa ka eksperto, sa lakat sang kinagamo, wala pa sa nakita nga indikasyon ngayon ay magauntad sa pinakamadaling nga tion. Looking at the Middle East, it usually would go first, unfortunately, to escalation unless they find a diplomatic solution. Sa tion nga magsaka ang presyo sang gatong, hindi lang motorista ang apektado, kundi halos tanan nga produkto sa merkado. Ang mataas nga presyo sang gatong ang nagadugang man sa gasto sa produksyon. As an implication to our country, to our kababayan, ang inflation ma-adjust. So, ang cost of living mataas. So, kung matabuin na, syempre, ang those especially in the grassroots will really have a hard time. Hindi lang Pilipinas ang apektado sang saka sa presyo sang gatong, kundi bugos nga kalibutan. Gani panugyan ni Mondihar ang kooperasyon sang tanan nga miyembro sang Association of Southeast Asian Nations sa pagpangita sang alternatibo nga supplier sang langis. Upod kay Hans Desierto, Julius Bilacaol. 1. Western Visayas. Mga kapuso suspect nga ginapahayag nag-rape kag nagpatay sa 18 anyos nga dalagita sa tubungan ni Iloilo nagsungka. Suspect ginako ang pagpatay bangod sa kahulugbon apang wala kuno ginhimuslan ang biktima. Si John Sala nakatutok. Dala sang konsensya siya ginhimo nga pagpatay sa 18 anyos nga dalaga, nagsungka ang 33 anyos nga habal-habal driver nga si Aljan Halbuna kay inasang aga. Ginsaysay sini sa kapulisan ang natabo nga krimen sa balay sang biktima sa barangay Ingay, Tubungan, Iloilo. Ginsulod sini ang kwarto sang biktima paagi sa bintana. Gilayon sini nga gitakpan ng baba sang biktima gamit ang iyakamot kag sang nagtuyo kuno bato ang biktima. Nahulog kuno sila nga duwa sa katre. Pati nilagbang ulo na pagkakuan kung kurang ulag yo. Okay. Mo na patayang dugo irong kin kaptango to na kag kin butang sa luna kaging kapayan kag ngali. Nagpanindugan naman ang sospek nga wala sini ginhimuslan ang biktima. Nahimo sini ang pagsulod sa kwarto sang dalaga, dala sang kahulugbon. Kurang inis na. Pagkaulog na gitastar lang to tapos ngali. Upara na ito. Pratatan nagupara na doon kanato nagupara. Nakilala sini ang biktima nga nakaagi sini pasahero kag dulong sa ilabalay. Malumduman niya nasapuan ng babayi nga dugoon kag wala na sang pang-idalom nga panapton sa iya kwarto.
Nagwa sa autopsy nga may patimaan sang sexual abuse. Nagapati ang tubungan pulis nga ginplanuhan sang sospek ang krimen. Na-monitorya asang Lunes nga adlaw ng may mga kabataan or classmate ko sang iya nga utod nga may mga babae dito sa sulod sang balay. So monitorya gid ang ulag sang kung sinong daang tao dito sa sulod. Hindi naman kuno magpati ang kapulisan sa balibat sang sospek nga wala niya ginhimusla ng biktima. Sa amon, hindi kami magpati kay ano kay tuyo mo da sa nagsulod ka to sa alin sa bintana panagagi para walang manggulat. Rape with homicide ang ipasaka nga kaso batok sa sospek. Upod kay Cirilo Duque, John Sala. 1 Western Visayas. Para sa dugang nga mga balita sa Negros kag Panay, mangin kaupunta si Adrian Prietos. Adrian? Jerth, maraming salamat sa Bacolod City. 5 ka mga ido patay sa matrap sa nasunog nga balay sa Bacolod. Yaring balita nga itong gintutukan. Pasado las 3 kahapon sang hapon sang nabitian sang pamilya Haneo. Ang inupok sa isang kwarto sa ginaparentahan nila nga balay sa Barangay 17, Bacolod City. Mati-untion, nagduhawag kalayo nga madasig naglapta sa mga kwarto nga human sa light materials. Ang masakit, wala ginasalbar ang kabuhi sa 5 ka mga ido nga natrap sa nasunog nga balay. Gusto man tanay kwao namon kaso do kadako nagig kag may galinupok blaw. Do ka budlay man risgon. Gusto man tanay namo kwao ni kaso delikado na. Speechless lang kag tulalay kay kaluoy. Kay wala may nahimo nga luwason. Ang nag-aarkila nga sinik, wala naman sang nahimo, bangod tuman kadako na ang kalayo. Kulang tawa, bisag wabi kay may kuryente ka panimaho. Bapag abriya sang kwarto, ang kalayo, ara, ged. Palyado nga wiring sang ginalantaw sang BFP nga gintunaan sang sunog. Sa base sa ito na investigation, sir, base sa pattern, ginasubsid sa amin sa electrical ignition. Aminado naman ang 63 anyos sa si Romeo nga sa iya kwarto nag-umpisang kalayo apang wala kuno ini sa lugar kahapon. Ay ano katagali wa makuga palapit sila kay basol-basol niya karon mabudlan na kadto nasunog ako na ako nakadaan gusto ko bala nga sunog kay hindi man. Wala pa natumod ang balor sang danyo sa ginbilin sang sunog. Opo, Kiril Casilio, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Mga kapuso kakulang sang supply sang tubig sa Metro Iloilo luyag solusyonan sang tuyong magsulod nga bulk water supplier. Pila ka konsumidor, ulaton anay kun ini ang matigayon. Si John Sala nakatutok live sa Barangay Mansaya, Lapuz. John? Jert, isa sa pinakadakong ang problema diri sa Iloilo City amo ang supply sang tubig ani panawagan sa mga konsumidor kakunta ni gilayon ini nga masolusyonan. Apisar problema ang supply sang tubig sa Pilipinas, bastante naman ang supply sini para sa mga pumuluyo sa Western Visayas. Apang sa Iloilo City kagatupan sini nga mga banwa madamo nga mga pumuluyo ang wala pa malampot sang supply sang ilimnon nga tubig. Base sa pagtuon sa Iloilo Business Club, isa sa mga nagatuga sini ang tubig nga nagakausik tungod sa mga leakage sa linya nga ginatawag non-revenue water. Sa Iloilo City, ini ang nagadangat sa 40% base sa datos ng Metro Pacific Iloilo Water. Ang Metro Iloilo Water District aminado nga tuman nakadaan sang ilang mga linya nga isa sa mga kabangdanan sang leakage. Ang problema, mabudlay ang improvement tungod sa kakulang sang pondo. How can you improve your service and your service delivery if you do not have the funds for it? Magluwas sini kulang gid ang supply sang tubig sa Iloilo City. Amo ganing ang MPIW nagapatindog subong sang desalination plant nga magadugang sang 66 million liters per day nga supply. May nagahanduman nga magsulod bilang bulk water supplier. Pasalig sini, ila tinguan nga malabot sang supply ang tanan nga mga pamalay sa Metro Iloilo. Plano sini nga mag-supply sang 86 million liters per day sa mga konsumidor. We saw that there's an opportunity and we've done it in other places and we think we can do it here in Iloilo. Target sini nga kuhaan sang tubig ang ginatapos pa lang Halaur River Multipurpose Project sa Kalinog sa bulig sang Iloilo City Government. Sa Mansaya, Lapuz, madamo ang mga residente ang nagapatindog sang bomba. Naguntat ang tubod sa ilang gripo, mga 3 katuig nang nakaligad. Nagasalig na lang ang mga ini sa delivery sa mga tanker. Si Manang Cynthia, ginaabi-abi ang pasalig sang kompanya. Apang iyahulaton kung ini ang matigayon. Idumayo man kung matigayon gid man. Yung mga tao guro hindi ginamang hindi kung mapamatudaan gid
Jared, suno sa mga konsumidor, kung tani tumanon sa ini nga bulk water supplier ang ila mga promisa. Agod nga masulbar na ang tinuig na nga problema diri sa syudad sang Iloilo. Jared? Madam Oged nga salamat sa update. Kapuso John Sala. Sa Bacolod City, pila ka mga mayor nga mga dalanon sa syudad ginbaha matapos nagtupang ulan kahapon. Barado nga mga drainage ginatumod rason sa LGU. Yaring balita nga itong gintutuka. Ining sitwasyon sa pila ka mga dalanon sa Bacolod City kahapon matapos nagtupa ang ulan. Sa drone video nga kuha sa Bacolod Transportation and Traffic Management Department, makita ang mabugat nga lakat sa trapiko bangod sa baha. Sa sinin naman yung purok sa Barangay Mandalagan, nagsaylo na lang sa ikaduha nga panalgan sang ilabalay ang pila ka residente. Papakong baha mo rin. Sinas ako, saka na to ba lang? Kakulong din. Nga mo ka nang lidan lang duta na malambot ang babaw man. Tapos, anong ipatasan nyo na? Hara naman. Taas, gid. Lapaw na sa mo na ulo. Kay malapit na sa second floor namon. Kaya ara kami sa ubos, gid mong pika-pika, gid dampay. Te lapaw na sa ano namon, ara na sa second floor. Te ara na kami ang tarang gagabet ginapasaka naman namon padto naman sa third floor naman. Matapos ang pila ka oras, nag-subside naman ang baha. Sunod sa DPWH Bacolod, wala man sang proyekto o con excavation na ginapatigayon sa lugar. Sunod sa LGU, barado ang mga drainage ka basura ang ginalantaw kabangdanan sa baha. Gabara na subong hindi lang basura kundi pati manduta, no? Not to be blamed, no? Nga bilog na lang gid ang basulon. May mga nakita na siguro nga expansion sa mga concreting kag construction sa mga buildings, no, in Bacolod City anywhere that can also contribute sa ang runoff water naton wala na sa panaugan. Mga patigayo ng LGU sang assessment sa mga waterway sa syudad. Upod, Kiril Casillo, Adrian Bretos, One Western Visayas. Mga kapuso, wala sa na-monitor nga malaing nga tiyempo sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Apang, posible gyapon nga magulan sa pila ka bahin sang pungsod bangod sa Intertropical Convergence Zone o kon ITCZ. Padayon nga nagalunta ng easterlies nga magadala sang mainit nga tiyempo nga may pag-ulan. Base sa datos ng Metro Weather, mataas ang tsansa sa mabaskog nga ulan sa pila ka bahin sang Western Visayas, ilabi na sa Iloilo kag Guimaras. Posible man ang pag-ulan sa ibang pangabahin sang pungsod. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Kumpirmado nga kaso sang monkeypox sa Iloilo City, yara na sa 8 matapos na dugangan pagid sang duha. Si Julius Bilacaol nakatutok. Nagsaka na sa 8 ang confirmed mpox cases sa Iloilo City. Ini matapos may nagduga nga duha base sa pinakaulihing reports ng Iloilo City Health Office. Suno sa CHO, ang mga ini ang wala man sang travel history. May 5 naman ka suspected cases. Ang atong nagka-positive, dira kita kukuha sa suspect naton. Hindi man siya close contact sa mga previous. Sa Kapugusan, may 13 na tanan ka mga kasos ang mpox sa syudad. Apang suno sa Iloilo CHO, 5 sa mga ini ang nakarecover na. The public is urged to remain vigilant by monitoring for symptoms. Padayon naman nga nagahulat ang Iloilo City LGU sang sabat nagikan sa national government sa request sini nga tugutan ng Uswag Molecular Lab nga magpatigayon sang local testing sa mpox. Ang sulat kaangot sini nga hingyo ang ginpadala sa Office of the President, sa DOH kag sa DILG. Upod kay Hans Desierto, Julius Bilacaol. 1 Western Visayas. Mapuso 5 naman sa masobra 1,800 ka mga empleyado sa Negros Occidental Provincial Government nagpositibo sa drug test. Si Rin Pedreso nakatutok. 5 ka job orders kag contract of service employees ng Negros Occidental LGU ang nagpositibo sa paggamit ng iligal nga droga. Ini kasunod sa ginkasa na surprise drug test sa 1,878 ka empleyado kahapon matapos ang flag raising ceremony. It's part ng aton campaign to attain a drug-free workplace sa aton provincial capital. And this is also in preparation for the renewal sa aton contracts with job orders and contract of services. Ginrekomendar na nga hindi na pag-i-renew ang kontrata sa sininga mga empleyado. Prioritize natin so that
we can be assured that those employees are really working clean and drug-free, and I already endorsed the results to the legal office for appropriate notices. Para sa job order nga si Jonah, importante nga masiguro nga hilway sa illegal nga droga ang mga nagatrabaho sa gobyerno. Dapat drug-free gid ang mga employee diri sa province para hindi maka-bad influence sa iban. Upod kay Ruel Bangoy, Aileen Pedraso, One Western Visayas. Bangkay sa babae nga nasapuan sa San Enrique, Iloilo nakilala na. Pero investigasyon sa iya kamatayon padayon nga ginapadalman sang kapulisan. Si John Sala nakatutok. Wala pa sang nakita nga testigo ang San Enrique PNP sa pagpatayo kung posible paghaliid sang bangkay sang 54 anyos nga si Hera Torrecampo tumandok sang Molo, Iloilo City. Kapon sang aga sang nasapuan ini sa kamaisan sa Barangay San Antonio, San Enrique nga may mga lagob sa lawas kag namong. Mismo ang bata kag utod sini ang nagkilala sa biktima. Ongoing pa sir aton investigation kag taktaking sang mga CCTVs naton. Atong buton ano ginamit sakyan, kung din sila nagalin. Antes ini nasapuan, ginrescue pa ini sang Leganes Police alas 2 Miyerkules ang hapon. Ginreklamo ini sa pagpangbuka sang botelya sa Bangga Mauring. Sang unang pamangkot gintuad sini nga taga Kabugaw Sur Pavia pero wala sang may makakilala sa iya. Sa ulihin na patod sang Leganes Police nga taga Molo, Iloilo City ang babayi, gani ila gin turnover sa Molo PNP. Apang sang ginpahibalong pamilya, nakapalagyo na ini. Wala tanay na, lamlan nila sa tsakto kaya ra naman lang sa ila. Taniging turnover nila sa orging, diretso na lang nila sa mental para nakakatuman sa mayo sa amon. Wala na tayo nakalabo sa buntong amon na. Nagpasalig naman ng ICPO nga padal Manilang insidente kung may kapaltahan ng Molo PNP. We will check on that. Kay ang Molo PNP naman niya naghambal gid man nga nag-confirm nga may gindulong gid man dito. It so happen nga at that time may ginatindiran nga mga kliyente kag madamo sang ginaasikaso ang aton nga duty personnel kag mga desk officer. Aminadong hinablos nga si May nga may tio niya ginaatake sang nerbiyos ang iyatiya. Schizophrenia. Bali ginaatake na siya once nga may madumduman siyang kapatrigger sa iyang nervyos. Natala na naman niya ipaidalom sa autopsy ang bangkay isang biktima. Upod kay Cirilo Rentuque, John Sala. One Western Visayas. Exciting mga kapuso, doon kabago ang Kapuso series ang dapat niyong bantayan sa Lunes, June 23. Una, ang My Father's Wife sa GMA Afternoon Prime, 2:30 p.m. pagkatapos ang It's Showtime. Pag-ibidahan ini nanday Kylie Padilla, Hazel Kinochi, Jack Roberto, Gabi Concepcion. Samtang sa GMA Prime Series naman malantaw ang Sanggang Dikit for Real, nga ginabinahan naman nanday Kapuso Drama King Dennis Trillo, kag Kapuso Ultimate Star Jeneline Mercado. Bantayan ini 8:50 p.m. pagkatapos ang Encantadia Chronicles Sangre. Kapuso, ready ka na bala para malabot ang imo career goals? Magulang na kag mangin kabahin sa leading broadcast network sa Pilipinas. Yari ang mga bakanting nga posisyon sa GMA Network. Sa mga interesadong aplikante, pwede ka mo magbisita sa www.careers.gmanetwork.com. Dead on arrival ang 58 anyos nga rider nga si George Pinalva, residente sa Barangay Singgang Airport, Bacolod City. Matapos matumba ang motorsiklo nga ginamaneho sini sa Barangay Kalumangan, Bago City sang Hunyo 18. Suno sa kapulisan, nawadan sang kontrol ang biktima pag-abot sa likod nga bahin sang dalan. Rason nga natumba kag nakabunggo ang ulo sa semento nga gintunaan sa iya kamatayon. May dala ini nga helmet apang natabuan nga wala sinikid soksok sang natabo ang aksidente. Pilaso ng 55 anyos nga Indian national nga si Charanjit Singh matapos gintiro sa ginaliga riding in tandem suspects samtang sakay sa motorsiklo sa Barangay Poblasyon 2 sa Sagay City sa Hunyo 18. Nagbisita lang sa lugar ang biktima sang ginsundan sa mga suspect nga gintiro. Negosyo ang ginalantaw nga motibo sa krimen. May ginatutukan na nga persons of interest ng kapulisan. Arestado ang mga manok pangisda nga Sanday Norberto Tiam, 44 anyos, kag Jasmar Dairo,
36 anyos, matapos madakpan sa akto ng illegal nga nagapangisda sa baybayon sakop sa Sagay Marine Reserve. Suno sa kapulisan, nagapatrolya ang bantay dagat sa nakita ng duha nga nagapangisda. Lakip sa mga na-recover sa duha ang isa ka bangka, duha ka pares ang fishing nets, mga isda kagiban pa. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, Simex sa tiyon nga may mag-collapse nga infrastructure tugas ang Lino, Ginpatigayon sa Pavia, Iloilo. Si Tess Ordales nakatuto. Matapos nabato ng impormasyon nga may nalusod nga istruktura, gilayon nga nag-deploy ang Pavia Emergency Response Team. Pagabot sa lugar, ginsekyar ang sitwasyon kag nahibaluan nga may mga tawo nga napitpilan sang debris. Gilayon nga gin-rescue ang isa ka pilason nga lalaki kag gintapatan sang first aid. Gilayon man nga nagabot ang ambulansya. Sa pagsekyara sang responders, may isa pa ka biktima nga na-trap sa nagkarumpag nga debris. Diri na kag ginlunsar ang search and rescue operation. Ini ang kabahin lang sang simulation exercise nga ginpatigayon agud matakos ang kahandaan sa emergency responders sa tiyon nga may mag-collapse nga istruktura tugas ang mabaskog nga linog. Ang linog ay masing napili gabi. Ano siya kung mag-strike gabi? Ano yung mo kontang? How do we coordinate things? So basically amo na ginaginihin mo nato bilang testa kag kamo na ma-learn naman kita kung ano namin sa ilang ginimo subong gabi ways forward paano nato ma-improve. Ginpatigayon ang Simex ang inatukod nga ganan flyover nga may malapad nga lugar. Diri ang mahawan nga venue muna siya tapos diri ang may set up nga kuno sa program nga manamig sa diri. Suno sa Iloilo PDRMO, dako nga bagay nga preparado ang emergency responders sa tiyon nga may natural kag man-made calamities. This is how we are prepared on any situation and any contingency as far as earthquake is concerned or on collapse structure caused by man-made disaster. Ginihiwat ang collapse structure search and rescue drill sa Manuasang Pavia bilang kabahin sang pag-obserba sang second national simultaneous earthquake drill. Tess Ordales, One Western Visayas. Mga nagapatigayon sang illegal fishing sa baybayon sang Oton, mga taga-probinsya sang Guimaras, suno sa Oton, pulis. Si John Sala nakatuto. Natumod na sang Oton Police kung sino ang mga nagapatigayon sang troll fishing sa municipal waters sang Oton. Suno kay Lieutenant Colonel Abner Hordan ng mga taga-Guimaras ang mga iligalista nga tinuig na nga nagakasiplatan sa lugar. Napalabot na nila ini sa BFAR kag sa mga kapulisan sa probinsya sang Guimaras. Mga taga-probinsya sang Guimaras nga kung kisa nagalapaw sa municipal boundary sang municipal water sang Oton kung kisa nagasulod-sulod sila amo engage dira so hindi naton pa ma-ascertain kung ang iban nga mga crew da is taga Banwaman sang Oton or purely nga mga pangayaw ang crew pero ang nagapanag-iya sang sina nga mga fishing vessel is taga probinsya sang Guimaras. Suno sa presidente sang asosasyon sang fisher folks halin sang natumod sini nga pila mismo ka miyembro sang bantay dagat kag pilaman ka mga manugpangisda sa banwa sang Oton ang espiya sa mga iligalista nagpatigayon ini sa investigasyon. Nagagawa kuno nga gikan sa mga barangay sang Alegre, Poblacion South kag Kabanbanan ang mga ginatumod sini nga espiya. Bangod sini may mga pagbag-o na sa operasyon nga himuon sang municipal bantay dagat agud inti malutsan sang impormasyon. Ginagroup chat na muna mga nga sistema para nga malikawan nato ng mga espiya sikreto na lang na. Upod kay Hans Tisherto, John Sala, One Western Visayas. Mga puso nagkapadayon ang proof of purchase promo sang GMA ang Kapuso Big Time Panalo Season 3. O po na mga bago nga naghahatag sang Big Time papremyo nga sa Kuya Kim and Mikey Quintos. Mga manugbakal kag sari-sari store owners ang pwede magpadala sang entries kag may chance nga magdaog sang temprano nga pamaskwa. Mas sobra 11 million pesos ang ipanghatag lakip na ang 7 ka 1 million pesos para sa maswerte nga bumalakal kag sari-sari store owners sa Grand Draw. Ang official setting of entries ang tubtob pa sa July 11, 2025. Pwede maghulog sang entries sa mas sobra 1,000 ka participating Mercury Drug, Pure Gold branches, GMA Regional TV kag radio stations nationwide.
maghalong sa fake news, fake Facebook accounts ug scam text. Magtutok lang sa GMA ukon i-follow ang GMA Promos Facebook ug TikTok pages ukon magbisita sa microsites ng GMA Promos para sa complete mechanics and announcements. Mga kapuso, isa ka lola nga tagaharo nagselebrar sa iyang 100th birthday. Si John Sala nakatutok. Age is just a number. Kag kung si Lola Gunyang ang istoryahan, that number is 100. Ang lola nga inihalin sa haro, 100 years old na. Meet Lola Gorgonia Diaz. Sa iya birthday, upod ni Lola Gunyang ang duwa niya ka mga kabataan, mga kapuhan kag mga abyan. Kilala nga mapisan, kag istrikta si Lola Gunyang. Maalwan man kag masinatyahon. Kabay pa nga tagaan ka pa sang mayo nga lawas. Healthy lang gid per me kag para happy lang ang tanan, di lang sagad ugtas. Kag strong lang gid. Dugang pa sini, inspirasyon nila sa ila pamilya si Lola Gunyang nga apisar 100 years old na, padayon nga nagalaygay kag nagagiya sa ila tanan. Advice ni Lola sa mga gusto man mangin pareho sa iya nga healthy and happy at 100. Manimulat sila nga para nga mag-ayo ila pangabuhi. Sa sulod sang isa ka siglo, si Lola Gunyang ang nagapadayon bilang inspirasyon sa iya pamilya. Isa ka buhi nga pamatuod nga ang kabuhi nga puno sa pagigugma kag paglaom. Amugid ang pinakamatahom. Upod kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang 1 Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod. Ha? Sa? Mariak? Na lang. Check ha. Sige, sige. Happy birthday, Lola. Kag stay strong and healthy always. May mo nyo malantaw mga kapusong ini nga episode sa GMA Regional TV official website www.gmaregionaltv.com. Pwede man mabisita kag i-click ang subscribe button sa GMA Regional TV official YouTube channel para sa mga updated nga balita. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas kag Negros Occidental, subong man sa aton mga kapuso abroad, madamo gid nga salamat sa pagtutok. Mag-isa kita kag hibalo na mga balita tungod local news matter. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang 1 Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa mungsod.